yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. So, yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya, at kung maging presidente siya, kung sa ngayon nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply at uulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin DDS ako. Hindi po ako DDS. Gusto ko lang same standards, no? Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara, no? Kasi yun ang accountability. Accountability means parehong standards. Hindi pa pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. And for the record, bumoto nga ako na insufficient in substance yung kay President Bongbong Marcos, no. Pangatlo, ito, trabaho to ng mga abogado, sa tingin ko, doon sa pag-file niya ng ad cautelam, anong tinawag na? Affidavit ad cautelam. Ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she is not surrendering her rights to seek other remedies, no? So, mukhang, baka, no? Hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. So yun ang tingin kong mga posibilidad. Is it possible na baka mauwi na naman ito sa technicalities? Hindi na technicalities kasi ang tatanungin is same standards ba ang ginamit, no? Okay, ito naman tingin ko lang, okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Alam naman natin yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court, no? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko yung sa akin, totoo lang. Sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yung final, no? Ano pa ba yung isa? Yung grave threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video, so matibay na ebidensya yun. Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata, so hindi daw considered na threat. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magpa-file ng grave threats, kung sino yung tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin lang, ano yan? Saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust. But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference. Yan ang difference ng presidente at vice president.